Magandang araw, Malacanang Press Corps. Kahit sino pa kayo, basta sangkot kayo, mananagot kayo. Yan ang nais ng Pangulo. Nakikita na ang unti-unting pamumunga ng pinasimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na mabilis na pag-aksyon upang labanan ang pag-abuso sa pondo ng bayan, agad naman tumugon ang DOJ, NBI, DPWH at mga ahensya ng gobyerno. Matapos aralin at i-evaluate ang mga ebidensya ay kumilos na ang mga ito upang masampahan ang mga kasong kriminal ang mga naituturing na sangkot. Maging ang mga ari-arian na maaari naging bunga ng korupsyon ay iisa-isahing i-freeze sa pamamagitan ng AMLAC. Ngunit may tagubili ng Pangulo. Tiyakin na sapat ang ebidensya upang hindi makawala ang mga tunay na taksil sa interes ng taumbayan. Kailangan maibalik po natin ang pera ng mga kababayan natin. Humingi tayo ng asset freeze order na mababawi po na lahat po ng pwede nating bawiin sa mga nagnakaw ng pondo ng bayan, mababawi natin. Nabigyan na rin po ba kayo ng abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula nung simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung mahiya naman kayo speech ay sa SONA po. Lagi pong ganun ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagutin natin lahat. Ibalik ang pera ng taumbayan. Hindi sapat na masampahan lang ng kaso ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Hindi rin sapat na makulong ang mga ito dahil ang nais ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maibalik ang pera ng taumbayan. Sa utos ng Pangulo, agad-agad na umaksyon ang mga ahensya ng gobyerno sa panawagan na ibalik ang pera ng taumbayan. Ito'y matapos makitaan ang dahilan upang ma-freeze ang assets ng mga individual na dawit sa maanumalyang flood control projects. Kabilang na dito ang 11 registered air assets ni Congressman Zaldico na aabot sa 5 billion pesos ang halaga at mga sasakyan na aabot sa halos 500 million pesos na di umano ay mula sa mga contractors at ibang individual kabilang na ang mga diskaya. Ayon din sa ulat ng DPWH, sa lahat ng personalidad na iniimbestigahan ay si Congressman Zaldico lang ang nakakitaan ng air assets. Mayroon namang nakita ang LTO sa mga sasakyan na nakapangalan sa mga nasabing individual na dawit sa flood control issue. Nagkakahalaga ang mga ito ng 474 million pesos o halos 500 milyon. Kabilang na dito ang mga sasakyan na pag-aari ng mga diskaya. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ang pag-freeze ng mga assets ng mga involved sa flood control projects ay kabilang sa serbisyong hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na makuha ang mga ito upang maibalik ang pera sa taumbayan. Nakatakda rin ipasa ng DPWH ang nasabing ulat sa LTO at Civil Aviation Authority of the Philippines sa Department of Justice, Independent Commission for Infrastructure at Anti-Money Laundering Council upang masama sa isinasagawang investigasyon. Total of 474 million pesos or close to 500 million pesos in vehicles registered under these names. Nag-report na rin po ang CAAP sa mga air assets ni Congressman Zaldico. 4.7 billion pesos. We will submit these today to the AMLC. Bakit natin ginagawa ito? Dahil po ang direktiba ng Pangulo, ibalik natin ang pera ng ating mga kababayan. Kaya nga po, meron ng mga, I think, close to 700 accounts and insurance policies that have already been frozen. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Left Narciso, DZRH.
Good morning, Yusek. Mukhang nasubaybayan naman po ni Presidente yung Senate hearing. Kasi kahapon po, inamin ng assistant engineer ng First District ng Bulacan na substandard yung lahat ng proyekto doon sa kanilang distrito. Ano pong reaksyon ng Pangulo dito? Unang-una po, nakakalungkot na malaman yan. Hindi lamang po ang Pangulo ang malulungkot. Lahat po tayong taong bayan ay malulungkot po sa nakita at nasabing ganyan na kumbaga itong mga proyektong to ay para sa kalahatan, para sa ikagiginhawa ng mga kababayan natin. Pero ang mga gumiginhawa ay yung mga tao lamang na siyang nagpapayaman. Related lang po, nabanggit rin, ibinulgar ni Secretary Angara na mayroong higit 1,000 classrooms na na-turnovers ng DPWH sa DepEd ang hindi nagagamit kasi hindi tapos. Ano pong gagawin dito? May direktiba na ba ang Presidente? Kung ano po ang dapat mapakinabangan at kailangan maayos, dapat pong ayusin sa pinakamabilis na panahon para po mapakinabangan to dahil sayang po mga pera na nagamit dito. Kung kinakailangan kumpuniin, dapat makumpuni ng agaran. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek Claire, this is the 4th day since the President last had the public engagement. May we know how is the President and when will he resume his public engagements? Busy po ang Pangulo sa mga private meeting sa palasyo at sa susunod po hanggang Sabado ay marami po siyang gagawin pong paglabas at magkakaroon po siya ng mga events. So tignan po natin ang kanyang mga activities sa mga susunod pang mga araw. Was there any form of threat against the President, which is why he had to stay away from public engagements in the last 3-4 days? Wala po. Wala pong nararamdaman sa kasalukuyan na threat. Of course, maliban lang, sabi nga natin, sa mga nakaraang threat ng Vice Presidente sa kanyang buhay. Sa ngayon po ay wala pong direct threat na nakikita at nararamdaman ng Pangulo at ang gobyerno. At nagkataon lamang po siguro na wala pong activities. Pero tingnan po natin. At bibigyan po namin ng ang media advisory kapag ka po maaari na po kayong sumama sa kanyang mga activities. Thank you. Sunod na tanong mula kay Maricar Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Regarding din po sa nangyaring hearing kahapon sa Senado, isa sa mga binanggit po ng contractor na si Curly Discaya regarding sa kickback scheme, nabanggit niya po kasi na nagkaroon ng parang comparison regarding doon sa mga iniaabot daw po ng mga contractors sa mga proponent na kandidato. Sa panahon daw ni President Duterte sa panahon ni President Pinoy, umaabot lang daw po sa 10% yung binibigay. Sa panahon ni President Duterte nasa 12 to 15, but sa panahon daw po ni President Marcos ngayon nasa 25 to 30 yung total na porsyento ng proyekto na hinihingi ng mga congressman. Any reaction po from the palace? Galit po ang Pangulo sa ganyan. Kaya nga po pinasimulan niya ang pag-iimbestiga na ito at sa ngayon po nakikita natin kung gaano ba nagiging mapang-abuso ang karaniwang mamamayan at kasabwat ang ilang mga public officials. So, hindi po dapat ipagmalaki na napakalaki na nakikickback o nagiging komisyon ng mga public officials na ito. Kaya po galit ang Pangulo. May follow up lang po. May nakikita po bang rason yung palasyo bakit from 10 sa panahon po ni dating Pangulong Pinoy umakyat ng 25 to 30? Wala po nakikita kung ano man dahilan. Siguro sobra lang pong ganid ang mga public officials na ito at walang kabusugan. Thank you po. Sunod, Ann Soberano, Bombo Radyo. Sec, good morning. Kahapon po sa budget deliberation sa plenaryo, pinuna po ni Davao City Representative Isidro Ungab ang umano'y kapabayaan at hindi na ipagtanggol ang pagtanggal ng pondo para doon sa mga foreign assisted projects na nangangailangan ng counterpart funding mula sa gobyerno para matustusan po yung mga proyekto. Sinabi po ni Ungab na bukod sa kahihiyan sa mga dayuhang nagpapautang, nagdudulot din po ito ng pagkabalam sa mga proyekto. Reaction po ng Malacanang dito. Muli, ito po ang ayaw ng Pangulo. Ang budget na inilalaan ay para sa bayan at sa taong bayan. Kaya nga po, nagpasimula ang Pangulo sa pag-iimbestiga ng ganitong mga klaseng korupsyon.
Mas maganda rin po sana kung noon pa, nung panahon na hindi pa po ang Pangulo ang nakaupo, napunan na rin po sana nila ang mga ghost projects na yun dahil nakakahiya po talaga. So, ma'am, titiyakin po ngayon ni Presidente na itong mga obligations natin sa foreign assisted projects ay mayroong budget po talaga. Yan po talaga ang adhikain ng Pangulo. Salamat, ma'am. Sunod, Clay Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, na pagtalunan po sa Senate, what is Malacanang's stand on requiring the Discayas to return their allegedly ill-gotten wealth before being admitted po to the Witness Protection Program? Thank you. Totoo naman na hindi categorically nakasaad na dapat na may iba pang mga requirements bago ma-subject or mabigyan ng benepisyo ang isang witness under the Witness Protection Program. Pero isinasa din po sa RA 6981, RA 6981, Section 5, Paragraph E. And I quote, "To cooperate with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government who are providing protection under this Act." So, in other words, malaya po na makapagbibigay ng mga reasonabling requirements or mga kondisyon ang DOJ bago po maisama ang isang witness under the Witness Protection Program. Unang-una po, kapag sinabi po natin na sasalang dito, sila po ay kinakailangan magsalita, magsabi ng katotohanan, buong katotohanan, tell all, kumbaga. Kapag sinabi nilang tell all, ibig sabihin pati yung liabilities nila ay dapat na maisiwalat. At kapag may pag-amin na sa kanilang naisiwalat na kanilang di umanong pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi po ba nararapat din na isoli nila ito upang makita ang kanilang good faith instead na hintayin pa na ang gobyerno ang magsampa ng kaso sa kanila? Ang mga witness na nagnanais ng protection mula sa gobyerno ay humihingi ng tulong sa gobyerno. Hindi po ba dapat din na sila'y magbalik sa gobyerno habang sila ay pinoproteksyonan? Gagastusan sila ng gobyerno, so kailangan din po na sila ay tumulong sa gobyerno. Bakit pa natin hihintayin na ang gobyerno ay magsampa ng kaso para mabawi ang mga nanakaw nila kung sila naman mismo ang umaamin na sila ay minanakaw sa gobyerno? Sunod, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, Undersecretary, Vice President Sara Duterte is accusing Malacanang of sending several personnel from the embassy in The Hague to conduct allegedly, in her own words, a scam welfare check. May we verify po if may pinadala po ba ang Malacanang para mag-check sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention facility? Ang statement po na yan ng Vice Presidente, ang tutugon po dyan ay ang DFA. Pero ang tutugunan lamang po natin ay yung kanyang huling mensahe patungkol po dun sa di umanong mukhang hindi alam ng pamahalaan na maraming OFWs na detained, distressed, abandoned, or neglected. At ito daw po ay hindi natutugunan ng gobyerno. Yan po ay malaking kasinungalingan. Nakausap po natin si Yusek Undersecretary Bernard Olalia at tinanong po natin kung ano ang masasabi ng nasabing ahensya. Mayroon po tayong Migrant Workers Office o MWO na nasa mga destinasyon o mga bansa na malakas o malaki ang populasyon. Ito ay headed by labor attaché. So lahat po ng mga kinakailangan or pangangailangan ng ating mga kababayan sa ibang bansa, especially the OFWs, ay tinutugunan ng ating gobyerno. At yan din po ang nais ng ating Pangulo. Lahat ng pangangailangan ng mga OFWs, ng mga kababayan natin na sa ibang bansa, dapat matugunan agad-agad. At ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan at may records po sila. At meron din pong quick response team ang DMW
At kung kinakailangan ng rescue at hindi sila agad nakakapasok, humihingi agad sila ng tulong sa mga otoridad, mga police authorities sa nasabing bansa. Kaya ito pong binabanggit ng Vice Presidente na walang naitutulong sa mga OFWs, it is another fake news. Just a follow-up question. On the legal perspective, as a lawyer as well, meron po bang breaches in law or in protocol when the President orders the DFA or embassy officials to check on the former President inside the ICC? Because the Vice President is saying, hindi man lang daw po napasabihan ata yung mga relatives ng dating Pangulo. Muli, hayaan po natin ang DFA na tumugon dito para po sila din po ang makapagbigay kung may katotohanan po itong ibinibintang ng Vice Presidente. Sunod, Ana Bajo, DMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, may we just get the palace reaction to Senator Rodante Marcoleta questioning the independence of the ICI? Ma'am, he said the body is allegedly too dependent on other government agencies as regards po sa pag-imbestiga sa mga flood control anomalies. Ang pagiging independent ng isang investigating body ay makikita kung ito ba ay impartial. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, walang tinatanggap na suhol o napapamalitang tumanggap ng suhol para ipagtanggol ang nasasabing sangkot. Ang ICI ay isang independent commission, mag-iimbestiga, at saan ba sila kukuha ng mga impormasyon? Sa lahat na maaari nilang pagkakuhanan. You just cannot get evidence out of thin air. Magmumula rin ito sa mga dokumento mula sa gobyerno. Hindi lamang yun ang titignan ng ICI. Lahat ng anggulo na maaari nilang makuha para makumpletong ebidensya, kukuhanin po nila. Kung may maitutulong po ang Senado, ang House of Representatives, sa kanilang mga naisiwalat na dyan sa pamamagitan ng kanilang pag-iimbestiga, bakit naman hindi pwedeng itulong ito? Ma'am, quick follow-up lang. So how can we ensure po na merong institutional boundaries or kagaya nga ng sabi ni Senator Marcoleta, may separation of powers na hindi ito mako-compromise? Iba naman ang separation of powers. Ang ICI, hindi naman sila gagawa ng batas. Hindi naman sila makikialam sa ginagawa ng Senado at ng House of Representatives. Kung may maitutulong lamang sila ng mga dokumento, why not? They have to accept those evidence. So, malaking tulong po yun para mabuo ang kumpletong pag-iimbestiga ng ICI. Thank you, ma'am. Sunod, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, given the election of former MECO Chief Cheloy Garafil as House Secretary General, may we know who will replace her sa MECO? Sa ngayon po, nakausap po natin ang dating secretary na si Jay Ruiz at siya naman po ay miyembro ng MECO. Magkakaroon daw po yata sila ng pagpupulong bukas, September 25, at pag-uusapan nila kung papaano mapupunaan ang kawalan ng pagiging chairman. So sila po ang mag-uusap dito. So mangyayari po, pag-uusapan nila and then the President will endorse, ganun ho ba yung process? Kasi they can vote. Yung members po, pwede po silang pumili. And then the President appoints? Or... Pagka po napili po naman nila yon, ayan naman po ay i-approve naman po. Sila po ang may kapangyarihan din po na mag-appoint ng acting chairman. Okay, salamat po. Sunod, Tuesday New DZWB. Hello, ma'am. Follow-up lang po sa question ni Ivan about the whereabouts of the President for the last 3 days. Sabi niyo kanina may mga private meetings naman siya sa palasyo. So may we know, ma'am, kung sino mga ka-meeting, ano yung mga napag-meetingan, baka may kinalaman din sa government policies niya o whatever. Hindi ko po maibibigay kung ano po ang napag-usapan sa isang pribadong pag-meeting. Pero ang Pangulo po ay busy po ngayon hanggang sa Sabado. Sunod, Michelle Gilliang, All TV. Hi, Yusek. Good afternoon. Good afternoon. Recently, the ICC released the document containing the 3 counts of murder charges filed by the prosecution against former President Rodrigo Duterte. Just want to ask the palace reaction on this. No reaction. The government, the Philippine government has nothing to do with the investigation, with the hearing or proceedings before the ICC.
So hayaan po natin ang mga prosecutors doon at ang mga witnesses na silang gumanap ng kanilang katungkulan. Related question mula kay Let Narciso. Ma'am, hingi lang po rin kami ng reaction. Sinabi kasi ni VP Sara na may bansa na nahandang tumanggap kay dating Pangulong Duterte sakaling mapagbigyan yung kanyang interim release. Ano po reaction ng Malacanang? Nagbunga naman po yata ang madalas niyang pagbabiyahe. So kung yan ay good news po sa kanila at kung ano po magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan ng pamahalaang Marcos Jr. Is it clear? Thank you so much. At bilang pasasalamat at pagpupugay sa ating kasundaluhan, 1.64 billion pesos na performance-based bonus ng AFP aprobado ng i-release. Higit 110,000 qualified officials at employees ng AFP ang makakatanggap ng bonus bilang pagkilala sa kanilang serbisyo sa bayan. Aabot sa 65.50% ng kanilang monthly basic salary as of December 31, 2023 ang matatanggap na bonus ng mga kwalipikadong sundalo. Kailangan makakuha ng very satisfactory rating ng mga opisyal at empleyado ng AFP sa Strategic Performance and Management System para makatanggap ng performance-based bonus. Batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang husay at sakripisyo ng mga sundalo sa pagganap sa kanilang tungkulin bilang mga tagapagtanggol ng kalayaan at soberanya ng Pilipinas. Kaya't nararapat lang na masuklian ang kagitingan ng ating mga kasundaluhan. Mabuhay po kayo. Aprobado na ang 1.64 billion performance-based bonus para sa mahigit 110,000 opisyal at empleyado ng Armed Forces of the Philippines. Itong bas ito ng 45.5% ng kanilang buwan ng sahod bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon sa pagpapanggol ng bayan. Ayon kay PBBM, karapat-dapat lamang nasuklian ang serbisyo ng ating mga sundalo na laging handang mag-ari ng buhay para sa kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.